Punta naman tayo sa part 2 kung paano gamitin itong Toshiba automatic washing machine na 7 kg ang capacity. Okay? So una, just to give you a background, almost 8 months to 9 months na namin itong gamit. And nakikita niyo naman na okay pa siya as of this moment. Ito pa rin siya, kumbaga parang hindi naman siya kinakalawang o kahit anumang malfunction na gamit namin dito sa Toshiba. So, paano ba siya i-set up? So, una, kailangan nyo ng adapter. Ayan. So, ang gamit namin is itong Omni na 250 volts. So, mo lang siya dito. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ito yung lagayan ng liquid detergent. Pwede rin siya ng powder detergent. At yung fab ko naman, dito siya makikita somewhere. Ayan. Dito siya makikita. Ngayon, may times kasi na itong Fabcon, dahil hindi naman natin nakokontrol kung saan ang ikot ng washing machine, minsan napupunta siya somewhere dito. So, kapag napunta siya dito, hindi ko muna siya nilalagyan. Naantay ko muna na mapunta siya sa ibang position, tsaka ko siya lalagyan ng Fabcon. So, paano ba maglagay ng liquid detergent? Push mo lang to. So, kung nakikita mo, ayan, may tubig. Actually, normal to. Madalas ko itong na-encounter. Kasi, ang tendency niyan, itong loob nung part na to, dyan din pumupunta o dyan din dumadalo yung tubig papunta dito. So, syempre, kapag nag-rinse at nag-spin yung washing machine, madalas talaga may mga napupunta ditong liquid detergent. So, tanggalin lang natin. Ayan. Push ko lang dito. Ayan. And then, balik ko lang. So, paano ba pagbalik? So, gaganitin mo lang siya. Ayan. Gaganyan mo siya. Medyo mahirap lang to sa una eh. Pero pag nasanay ka na, ayan, di ba ang hirap? Ayan. So, pag ganun mo, push mo ng ganyan. Ayan. And then, okay na siya. Ayan. Okay. So, next, make sure na open dapat yung ating water sources. So, ito siya. Ito yung gamit namin water sources. So, ito. So, ginagawa ko dito, kinakabit namin siya dun sa inlet. Okay, balik ko lang. So, kunin ko lang itong inlet. Yan. So, ito yung itsura ng hose na lagay dun sa pinaka washing machine natin. So, i-install lang natin to. Okay. Since yung ating hose is nakakapit na sa water source, ibababa lang natin tong yan. Pero later pa naman siya magpa-function, just to sure lang. And proceed naman tayo dito sa paglalagay ng ating liquid detergent and Fabcon. So, ang gamit kasi namin dito sa bahay is yung liquid detergent. So, ito siya. Ito. Lagyan ko lang. Dahil lang to. And then, lagyan mo lang siya. Ayan. O, diba? Ayan. Usually, pinupuno ko para mas okay. Ayan. And then, pwede ka nang maglagay ng damit. Ayan. So, naglalagay na ako ng damit. After kong malagyan ng detergent, soft detergent, naglalagay na ako ng damit. And then, last part naman yung paglalagay ko ng fabric conditioner. Okay. Naglagay na ako ng damit. Push ko lang ito. Nalagyan ko na rin yun ng detergent. At doon naman tayo sa Fabcon. So, dito ko lang siya nilalagay. Somewhere dito sa may butas. Yan. Usually, pinupuno ko siya para mas mabango. Yan.
Mga 3. Okay, ayan. Okay. And then, ito mo na siya i-close. Okay. Click mo lang tong on. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may mga preset na siya na meron. Kapag regular, usually, wala siyang soak. Wash lang siya. Wash, rinse, spin. And then, ang kanyang duration is 52 minutes. Okay. Dito naman sa water level, usually, kapag puno, yung damit, katulad nito puno. So, minamax ko siya as level 7 to 8. Pero if ever, let's say, konti lang naman yung damit na lalaban nyo, pwede kayong pumili ng kung anong level. But this time, since puno siya, ayan, pakita nyo naman puno siya. So, I choose the 7 to 8 level of water. Okay. So, kung dito naman, actually, iba-ibang niyang courses. May speed, delicate, memory, tab, clean, regular jeans, blanket, and heavy wash. So, depende yan kung ano. And then, iba-iba rin ang niya, duration ng pag-wash. And nag-iiba rin kung papansin nyo yung time. Kapag, let's say, sa jeans, 54, sa blanket, 88, kasi may soak siya kung makikita nyo. Sa heavy wash, 7 to 4 minutes. Kung makikita mo, may soak din siya. So, this time, dito naman tayo sa regular lang. Ito lang yung usual na ginagamit ko regular. Since preset na siya, meron lang siyang wash, rinse, and spin. So, wala siyang soak for about minutes. So, wala. So, ganun lang siya. And then, sa water, sineset ko lang siya as 7 to 8. So, makikita mo, 7 to 8 ang water level. Meron kang 52 minutes duration ng paglalaba. Gagawin niya is i-wash niya, i-rinse niya, and i-spin niya. So, nakaset lang siya as course as regular. So, ang gagawin mo lang dyan is start mo lang. Start. Ayan. Pero, syempre, kung makikita mo, start ko, diba? So, hindi ko pa inopen yung outlet. So, open ko lang siya. Ayan. Open ko lang siya. So, automatic na siyang maglalagay ng tubig. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, diba? May tubig na siyang nagpa-flow somewhere dyan. Pag binuksan mo kasi to, automatic mag-stop kasi yan eh. So, antayin lang natin siya. Then, antayin lang natin siyang mapuno, yung water based dun sa 7 to 8 level natin ng water. And then, automatic na rin siyang gagawin niya kung ano man. Yung mag-wash siya, mag-rinse, and spin. So, antayin lang natin siya. Ayan. At ganito yung itsura ng kanyang spin habang nag-wash siya. So, currently, 7 to 8 level ng water. 47 minutes na. And then, currently, nag-wash siya. Same pa din ang course, regular. So, kung makikita mo, ganyan lang talaga kalakas yung spin niya. Based on my experience, hindi siya katulad ng conventional na washing machine natin. But based on my experience, nakakalinis naman siya ng damit. Ayan, 47. Ayan, so in 32 minutes, natapos na siyang mag-wash. So ngayon, mag-start naman siya mag-rinse. At eto, nag-start na rin siyang magtanggal ng water. So ang mangyayari dyan, once na natanggal na lahat ng water, automatic nang maglalagay ulit siya ng panibagong tubig. Ayan. Ayan, almost done na yung pagtatanggal ng water. So, antayin lang natin ulit mag-spin para magtanggal pa ulit siya ng mga remaining tubig. Ayan, nakikita nyo may mga remaining water pa rin siya. Kita nyo rin yan yung mga sabon-sabon. Ayan, nag-spin siya for a couple of minutes. Ayan. So, ganun yung ginagawa niya. Nag-wash siya, mag-drain, magtatanggal ng water. And then, mag-spin siya ng ganito kabilis para matanggal lahat ng mga remaining water. And then, after nyan, naglalagay ulit siya ng water para mag-rinse ulit siya. Ayan, so in 27 minutes, almost done na yung pagsispin.
So, antayin lang natin na mag-start ulit, maglagay ng tubig. Automatically itong washing machine natin. So, see, with 27 minutes, automatic siya. Ayan. Same din, 78 ang kanyang water. Ayan, kung makikita nyo, may tumunog. So, mag-start na siyang maglagay ng water. Ayan, makikita nyo. Ayan, start na siyang maglagay ng tubig. Ayan. So, same din, kapag tinaas nyo to, automatic mag-stop siya. Pero, as much as possible, mas okay na antayin lang natin siya. Pero depende kung meron na kayo na-encounter na kung ano man inside. So, pwede nyo naman siyang iangat. Ayan. So, yan. Within 26 minutes, nag-start na ulit siyang maglagay ng water. And then, ang gagawin niya is magbabalaw na siya. Ayan. Antayin lang natin siya. Ayan. Automatic naman yan mag-stop kapag nakuha niya na yung tamang level ng water. It's, ayan. Nagde-drain na ulit siya. So, natapos niya na ulit yung panibagong panlaw. So, mangyayari, same structure. Mag-spin ulit siya ng malakas. I-drain niya ulit yung mga natirang water. And then, maglalagay ulit siya ng panibagong set of water. And then, mag-wash and rinse ulit siya. So, is 21 minutes with same level of 78 water level. Ayan. Ayan. So, after nun, nag-spin na ulit. 19 minutes naman. Tulad ng sinabi ko, nag-drain ulit siya. So, binibigyan niya lahat ng mga water level. Hindi siya kabilis mag-spin. 10 minutes na. So, nag-spin pa rin siya. Pero, same process lang. Mamayari dyan is maglalagay ulit siya ng panibagong set of water para magbanlaw. Hintayin lang natin yung tunog. Ayan. So, same level pa rin. 7 to 8. And 16 minutes na lang bago matapos yon yung ating paglalaba. Ayan. Narinig ulit natin yung water. And mag-start ulit siyang maglagay ng tubig. Ayan. Same pa din. Same level. 7 to 8 water level. And gagawin niya is mag-rinse. Same, regular. Yan. So, antayin lang ulit natin siya. 12 minutes. Nag-start na ulit siyang mag-rinse. Ayan. And then, naantayin lang ulit natin siyang matapos. So, same process lang din. Mag-drain ulit siya ng water. And then, mag-spin. And maglalagay ulit ng water. Para sa panibagong set of rinse. Ayan siya. So, 11 minutes na. 11 minutes na lang. Tapos na yung ating washing. Ayan. So, ayan. 6 minutes na lang. Currently, nasa spin na siya. Makita niya ganyan kalakas yung ikot ng ating washing machine. So, ang gagawin niya, i-drain niya lahat ng water excess na meron sa damit. And i-spin niya ng ganito. Yan. So, hanggang sa matapos yan, so ang mangyayari, ang output niyan is yung damit is almost tuyo na. Pero kailangan nyo pa rin siyang isampay kasi medyo ano pa siya, basa-basa. Pero yung tubig, as in talagang drain na rin talaga siya. Yan. 6 minutes or 5 minutes na lang, spin. So, dinidrain niya lahat ng water, excess water. Yan, antayin lang natin siya hanggang matapos. So, automatic siyang matutunog kapag, let's say, wala ka sa area ng washing machine, maririnig mo yung tunog ng washing machine na okay na. And then, ready na siya para isampay. Ayan. So, antayin lang natin siya. Ganyan siya kalakas. Spin. Ayan. So, 2 minutes na. Ayan. Malapit na siya matapos. Antayin natin tumunog yung washing machine. Automatic naman yan. So, unti-unti na siyang hina. Pero wala na masyadong nade-drain na water eh. Tingnan natin. Ayan. So, 1 minute na lang.
Yan. So, antayin natin siyang huminto and tumunog para makita nyo rin actual kung ano yung nangyayari. Ayan siya. Yan, indicator pa rin siya nag-spin. So, nagko-cool down lang siya. 1 minute. Yan. Ayan. Ayan. So, yun yung sinasabi kong tunog. Ayan. So, okay na. So, automatic nag-off na rin lahat ng mga indicator sa washing machine. So, ready to sampay na. So, ito na yung tsura niya. So, yan. Almost tuyo. Basa lang siyang konti, pero yung tubig, as in talagang wala na. So, ganun siya ka-lakas mag-spin. Ayan, mag-dry. Yun lang. Thank you for watching.